Okay, so mayong buntag sa tanan mga igsoon. Maayong adlaw sa lahat. So, mag-pray muna tayo bago sa magsimula yung ating topic na pag-uusapan sa araw na ito. Nalangin tayo, amang banal na pangyarihan sa lahat, iluhim na aming mga ninuno, Il Abraham, Eliezer, Jacob. Muli, Ama, sa oras na ito, kami ay sumasamo sa iyo na sa aming pagtatalakay, sa aming pag-uusap sa topic na aming pag-aaralan, maging ang banal na espiritu na patnubay sa sangkatauhan ang siya. Papadala mo sa aming kalagitnaan na mangusap sa amin pang maging malinaw at maging uh, lubos na maunawaan ang aral na napapaloob sa mga salita na aming bubuksan sa kasulatan na isinulat ng iyong mga at paging makakabuo po kami ng konkrito na bersyon ng pangunawa na aming ibabahagi sa aming kapanahunan sa lahat ng aming mga mahal sa buhay, sa lahat ng aming mga kakilala, sa lahat ng mga naghahanap katotohanan, nagnanais na maintindihan at makakalaya sa gapos ng reliyon, sa gapos ng mandato ng tao kung paano ka sasambahin. Mabanal ang lahat ng ito ay aming inaalay sa iyo at amin inihiling yung banal na espiritu maging mangusap sa amin. Sa dakilang pangalan mo, Ama, na iyong ipinakilala, sinugo ang iyong banal na spiritus, magitan ng iyong bugtong anak sa pamamagitan ng mga propeta at sa aming katanahunan ngayon ay nangusap ka tuloy sa iyong bugtong anak na may tagapagligtas ang Misaya ng karunungan. Amen. Amen. Mayong adlaw sa tanan, mayong gabi sa mga naa sa kagabi. So, kapon wala po tayong naging schedule kasi minadali po namin yung aming na-harvest na mais kunting para hindi maabutan ng ulan at tamang-tama kakatapos lang namin umulan ng malakas kagabi. So, salamat at namin yung na mais. So, ngayon natin yung pag-aaral nating schedule. So, topic na ating pagsasaluhan is fasting. So, since napaka ng fasting popular kaayo no sa atin yung puasa. Okay, so napaka popular ng fasting o pag-aayuno. Ito'y practice ng maraming sekta, maraming grupo at kanya-kanyang paniniwala, may kanya-kanyang method o interpretation sa fasting. Pero parehas ang halos pinaka-main na pangunawa pagka-fasting na nagmumula sa Biblia ay parehas ang lahat na mayroong pinaka-major na activity na gagawin ay yung hindi kakain ng pagkain, anumang pagkain. So mayroong iba't ibang pagkakaunawa pero iisa ang nagiging aplikasyon kapag fasting ang pinag-uusapan at ito ay ang hindi pagkain o pagpasok ng anumang pagkain sa tiyan. So hindi na siguro bago yan sa lahat no kasi yan man ang nalalaman pagka sinabing fasting. So kung ating titingnan ang mga
kasaysayan sa Biblia, sa panahon ni Moses, sa panahon ni Elias, fasting mayroon talaga na isasagawa. Ah, na nag-fasting si Moses 40 days, si Jesus Christ 40 days din. Sa aklat ng Matthew chapter 6 verse 6, sabi po dito, simulan ko sa verse 5, kaso Bisaya nga to. Sige lang, basahin ko muna sa Bisaya. Matthew chapter 6 verse 6. Ug kun magampo ka, ayaw panag-ingon sa mga nagpakaroon. Gusto silang magtindog nga magampo sulod sa sinaguga ug diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao ug sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Apan kun magampo ka sulod ngadto sa imong lawak, unya takpi ang imong pultahan ug pagampo sa imong amahan nga dili makita ug gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. So yung pinaka-common na ano mga kapatid sa pagpa-fasting ay mayroong pananalangin. So magampo, mag-pray, may hihilingin. So yan po yung ibig sabihin ng mga o yan yung mga nasa isipan ng isang tao na mag-decide na mag-fasting. Tama ba? Pagka mag-fasting, may hinihiling na gustong makamit. So since nasa kasaysayan ng mga Israelita, nung sila ay nasa gera sa panahon ni na David, panahon nila Samuel, panahon ng ah, mga judges, panahon ni na Samuel, ay nagfa-fasting yung mga Israelita sa labanan ng Israel versus Benjamin. Nag-fasting ng 3 days. Yun yung naging nakaugalian nila. At magtataka ka ba na kung mag-fasting tapos may gera pa, alam naman natin pag gera ang pag-uusapan, lakas ang nandun, physical na lakas na kailangan upang ipanalo ang laban o ang gera. At kung hindi kakain ang mga sundalo, ah, mas maliit ang tsansa na tagumpay sa gera. Pero dahil sa napasok ang statement sa Biblia ng kaunawaan na mayroong hindi maipaliwanag na kapangyarihan na darating at magpapalakas sa tao, yung pantasyang kaunawaan na may Diyos na nakatingin at magbibigay lakas at magpapatagumpay sa lahat. Yun ang nagiging praktikal na pangunawa ang ilalatag sa ganoong kwento. Posible na mayroong nag-fasting pero hindi yung mga sundalo. Kung meron man mga sundalo na nag-fasting na nandoon, ay posible siguro yung mga leader, para hindi naman yun sila yung nasa front line, puro tactical plan. So para maka pag-produce ng magandang plano. Pero kung fasting sa pagkain na yung wala talagang ipapasok sa tiyan, yan yung ating pag-uusapan. Dahil ako sa aking paniniwala, hindi totally walang kinakain. So mayroon tayong nababasa na hindi kumakain ng mga pagkain na nasa day
sinabi diyan ni masasarap na kahit masasarap na pagkain. So, yung tunada is posible na nag ano siya alternative, pagkain na hindi yung karaniwang kinakain na napro-produce ng araw-araw na pangangailangan, daily na pangangailangan o yung oras ng pagkain. Kumbaga, mayroong mga sa ato pa snack ra siguro pero yung nire-replace na pagkain, yung mga gulay o yung hindi yung hindi tatawag na yung agahan, tanghalian at hapunan. Kasi mayroong sa paghahanda ng pagkain, sa kuan ng pagkain, yung paghahanda sa oras, naaano yun at sa fasting ang ginagawa is nananalangin, si more on meditation. So posibleng naghahanda lang ng mga magagaan na pagkain. Sa Isaiah 58, dito hiningi ng Panginoon, itinuro ng Panginoon sa pamamagitan ni Isaiah sa mga Israelita at hiningi ng Panginoon sa pamamagitan ni Isaiah sa mga Israel ang tunay na fasting. Isaiah 58 verse 1 hanggang verse 10. Sinabi ni Yahweh, sumigaw ka ng malakas na malakas. Itaas mo ang iyong tinig gaya ng trumpeta. Ang kasalanan ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasangguni nila ako sa araw-araw. Tinatanong nila ako kung paano sila mamumuhay o namumuhay. Kung kumikilos sila na para sa para ay kung kumikilos sila ay paraang matuwid. Kung kumilos sila ay paraang matuwid at hindi sumusuway sa tuntuning ibinibigay ng kanilang Diyos, humihingi sila sa akin ng matuwid na pasya. Nais nila'y maging malapit sa Diyos. Tanong ng mga tao, bakit hindi mo pansin ang pag-aayuno namin? Bakit walang halaga sa iyo kung kami ay magpakumbaba? Sagot ni Yahweh, sa pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin ninyo sa pag-aayuno. At habang nag-aayuno'y patuloy ninyong inaapi ang mga manggagawa. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa karahasan. Kayo'y nagkakagalit at nagkalaban-laban. Hindi tunay ang pag-aayunong ginagawa ninyo ngayon kaya tiyak na hindi ko papakinggan ang inyong mga dalangin sa akin. Ganyan ba ang pag-aayunong aking kaluluguran? Yan ba ang araw na talagang magpapakumbaba ang mga tao? Hinihiling ko ba na yumuyuko kayong tulad ng damong hinihipan ng hangin? O mahiga kayo sa sako at abo? Pag-aayuno na ba ang tawag ninyo diyan? Isang araw na nakalulugod kay Yahweh. Nakakalugod kay Yahweh. Ganitong pag-aayuno ang gusto kong gawin ninyo. Palayain ninyo ang mga di makatarungang ipinabilanggo.
Kalagin ninyo ang mga tanikala ng inyong mga inalipin. Palayain ninyo ang mga inaapi at baliin ang mga pamatok ng mga alipin. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Ang mga nawala ng tirahan ay inyong patutuluyin. Ang mga walang maisuot ay sa inyo'y bigyan ng mga damit. At sa mga nangangailangan ng mga kamag-anak ay huwag kayong magkakait. Kung magkagayon, sisikat ang inyong liwanag sa inyo at matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi magtatagal at manunumbalik ang inyong kalusugan. Mahahayag sa inyong unahan ang mabubuti ninyong gawa at sa inyong hulihan ay papatnubayan kayo ng kaluwalhatian ni Yahweh. Sa araw na iyon, diringgin ni Yahweh ang inyong dalangin. Kapag kayo'y humingi ng tulong, sasabihan niya, naririto ako. Kapag itinakwil ninyo ang pag-aapi, maling pagbibintang at pagsisinungaling, kapag ang nagugutom ay usang loob ninyong pakakainin at tutulungan ang mahihirap, sisikat ang liwanag sa inyong nasa kadiliman at ang inyong kapanglawan ay nagliliwanag gaya ng katanghaliang tapat. Okay, so hayag pas ugtong tutok ang magiging liwanag na maibibigay ng fasting. So dito nag-claim ba yung mga tao bakit hindi pinakinggan ang dalangin, parang yung kaganapang naisalaysay dito sa kapanahonan ni Isaiah, ito yung panahon ng fasting day or yung nag-ano yung mga tao, atonement or possible na mayroon silang pag-aayunong pagkakaisa ba na may hinihiling ang bayan na papatnubayan ng Elohim ang kanilang mga buhay. At sa pamamagitan ni Isaiah, nangusap ang Panginoon sa katauhan ni Isaiah at siya ang nagsasalita sa mga araw na ito, sa oras na ito, na tinuturuan ni Isaiah ang mga Israelita. At ang kanakaugalian ng mga Israel kapag nag-fasting, ando na yung hindi kumain at nagsusuot ng saklot at naglagay ng abo at hihiga doon sa abo. Kung ating titingnan, ang gawaing ito ay o ang kulturang ito ay napanunod nila sa mga kaninunuan dahil ito ay nasa mga kasaysayan, panahon nila David, sa mas maaga pa na nag-aano talaga ng sako at naglalagay ng abo at humihiga roon. At ginagawa ito ng mga Israelita sa kapanahunan ni Elias. At maging sa panahon natin ngayon during atonement ay ginagawa natin ito. Ang mali sa nakita natin, no, nakita kong interpretation ang ginawa ng mga Israelita is yung mismong seremonyas ang nagiging panalangin. Yung mismong seremonyas na action, pag hindi pagkain ng
mga pagkain at yung pagsuot ng saklot at yung paghiga sa abo, yun na ang kino-consider na yun na yung panalangin. Yun na yung kino-consider na sa pamamaraan na iyon, yun yung panalangin na magiging magkaroon ng kasagutan sa kanilang hinihiling. So, yun na yung pinaka-ano nila, pinaka-major na pinakasentro ng pananalangin ng paghingi sa Ama para mapansin ng Panginoon ang kanilang kahilingan. Kumbaga, yun na yung pinaka-way, yun na yung pinaka kailangang gawin para ang panalangin nila ay makaabot sa Diyos. Which is, ganun din ang ating nagiging nakitang pangunawa o na tayo man ay naging ganun din ang pangunawa nung tayo nasa reliyon din, nung tayo nasa sekta. Kasi ako, naka pag-fasting din ako ng maraming beses nung ako'y nag full-time worker ng Jesus Miracle Crusade. So, at sa hindi pagkain at ah, pag sacrifice sa sarili, ma makita ng Diyos ba na talagang seryoso ka at sa iyong hinihiling at kahabagan ka niya at ibibigay sa iyo ng Diyos ang bagay na iyong hinihiling. At gano'n din ang nakita natin na ginawa ng mga Israelita. So, sa gawaing ito, lumalabas na yung pag-fasting, yun na yung ano talaga, yun na yung pinaka pamamaraan. Marami diyan sa Biblia, sa panahon ni Misaya na nung 'pag pinapalayas ng demonyo, sabi kung walang pag-aayuno, hindi mapapalayas ang mga demon possessed. So, nung nabasa ito ng mga Protestant ay may mga iilan na sumubok at nag-fasting at mayroong mga nakapag-testimony na kapag nakapag-fasting at nagsasagawa ng pagpapalayas ng diablo ay epektibo. So yun yung mga may mga nag-testimony. Pero since ako talagang na-experience ko mga kapatid na totoo yon, mayroong mga lumayas, yung mga binabandera, yung mga instances na napalayas, pero yung hindi mas marami. So sa madaling salita mga kapatid, yung pinagmamalaki at ah, ipinapaalam yung mga instances na lumayas yung demonyo dahil nag-fasting yung nag-deliverance. Pero yung mga pagkakataon na hindi lumayas yung demonyo, hindi na rin binilang. So yung binilang lang yung mga lumayas yung demonyo. Pero kung sa experience ko basihan sa mga obserbasyon ko, mas marami ang pagkakataon na walang epekto na lumayas. Mayroong mga pagkakataon na nakita tayo na kahit nag-fasting yung preacher, nag-fasting yung isang nagpapalayas, ay hindi pa rin lumayas yung nasabing demonyo. So, doon ako nagdududa na ano ba talaga ang fasting. So, mayroon namang nagpapalayas na hindi nagpa-fasting, lumayas din. So, parang hindi masagot-sagot kung fasting ba talaga ang nagpapalayas ng masamang espiritu na pumasok doon sa tao. Sa aking obserbasyon. So ngayon naging ano natin yung topic na fasting. So ang fasting pala na hinihingi malinaw dito sa katuruan na ipinaabot ng
Diyos sa pamamagitan ni Elias sa mga Israelita noon na hindi yung puasa o hindi pagkain, hindi lang yung paghiga sa abo at pagsuot ng sako, hindi yun ang fasting. Kumbaga, yan na sinabi kasi dito, yan na ba ang fasting sa inyo? Yung hindi pagkain, kung hindi pagsuot ng yung pagsuot ng saklot, ipaghiga ng abo, yan na ba ang fasting? Kumbaga, kung ating unawain sa literal na nababasa, malilito ka kasi itong gawaing ito nagmula pa sa kaninuan. Bakit pagdating dito kwinestyon na sa pamamagitan ni Propeta Elias ng Panginoon? Kwinestyon ng Panginoon na yan na ba ang fasting sa inyo? Yung hindi pagkain, yung hindi yung pagsuot ng sako at yung paghiga sa abo, yan na ba ang fasting sa inyo? Baga, ang fasting na ginawa hanggang ngayon, saklaw sa sinasabi ni Isaias na yan ba ang fasting sa inyo? Yung fasting na hinanap, sinabi diyan sa baba sa chapter na yan hanggang verse 10 na yung pagkalinga, yung hustisya, yung pagkakawang gawa. So, yung pagiging mapagbigay, yung lahat ng mabubuting gawa ang tinutukoy pala sa fasting. So, yun pala ang fasting na tinutukoy. So, para ma-reconcile natin yung nasusulat na ginagawa ng mga kaninuan bilang naging kultura na at napanunod at ginagawa nilang ngayon dito at marami nasa Isaiah 51 na ano pa rin fasting diyan. Isaiah 1 nandiyan na ano din pati yung mga feast yung ating nandiyan sa Isaiah 1 na na-mention din yung mga pista na hindi kinalulugdan ng Panginoon at maging itong fasting hindi kinalugdan ng Panginoon. So para ma-connect yung gawaing iyon, yung hindi pagkain ng pagkain at pagsuot ng sako, paghiga sa abo ay kailangan natin lapatan ng espiritual na pangunawa na magiging katumbas na isa sa gawa sa espiritual na aspeto sa buhay natin. And nagre-representa po ito sa pagpapakumbaba at itong paghiga sa abo, ito po yung pag-amin na tayo sa na pinaka-common na nagiging sentro ng fasting na activity ay hindi po ito po ay tumutukoy sa hindi pagsunod sa ating sariling gusto. Yung makalaman, ibig sabihin, hindi hindi paggawa ng mga bagay na makasarili. So, yan po ang nirepresentahan ng pagkain na, na literal na hindi kakainin. Pero hindi po ito o hindi kakain, pero hindi po ito tumutukoy sa zero pagkain o walang pagkain na ipapasok sa pen. So yan po ang aking naunawaan dahil kung
mag-fasting ka, 100% hindi ka kakain ng pagkain at hindi naman nagawa itong nasasabi sa Isaiah kung ano ang fasting na hiningi ng Panginoon, ay wala pa ring kwenta. So, at kung kumakain ka ng pagkain at ginawa mo itong nasa instruction ni Isaias, ako'y naniniwala at ang pangunawa kong nakikita dito ay ito yung hinihingi na fasting ng Panginoon. Kahit kumakain ka ng pagkain pero nagsasagawa ka sa mga bagay na ito na nagiging katumbas sa fasting na nagiging ginawa ng mga kaninunuan noon, na may ritual o may seremonya na pagtitipon na or hindi pagkain ng ng yung usual na hapunan, usual na agahan, ya patanghalian, ay tumutukoy po ito sa yung naging ugali natin na makasarili, yung hindi pag ano nito, hindi pagsunod, hindi pagpamuhay nito. So, yan po ang ating naunawaan. So, ang fasting na nasa Biblia, hindi ang major na gawain sa activity ito ay hindi ang pagkain ng hindi ang pagkain ang tinutukoy, kundi ang hindi pagsunod sa makalamang nais. Yung tinuro dito o yung main na dapat gawin sa activity ng fasting is yung hindi pagkain ng makalamang nais o hindi pagpamuhay, hindi pagsunod sa makalamang nais. So hindi po ito sentro, hindi po tumututok sa pagkaing pisikal. So kung ating literal, sabi nga ni Sister Ann noong nakaraan, no, sa pag-uusap, na sa pag-aaral sa sinsya ay ang tao kapag walang kinakain ay hindi talaga nakakasurvive ng ganun kahabang na mga araw. So, mayroon talagang kinain, mayroon ka talagang kakainin, mayroon ka talagang tubig na iinumin. So, yan po yung napapatunayan sa sinsya na hindi nga nabubuhay ang tao sa mahabang panahon kung wala siyang kakainin na literal na pagkain. So, parang kumukontra na sa Biblia na nag-fasting ng 40 days ang Messiah, si Moses, at ako'y naniniwala fasting na sinasabi ay na may pangangahulugan na spiritual at hindi tumutukoy sa walang pagkain ipinapasok sa tiyan. Ingon diri sa Joel 2 verse 12, nag-ingon ang Ginoo, apan bisan karon pag hinulsol kamo sa kinasingkasing ug balik kanako nga magpuasa, maghilak ug magbangutan, gisia ang inyong kasing-kasing, inay ang inyong biste. So kung aking Bisay Tagalogin ito mga kapatid, sabi dito ng Panginoon, lumapit kayo at magsisi ng taos-puso at manumbalik kayong mag-ayuno at manangis at yung gisiun yung damit, yung instead na punitin ninyo ang inyong damit, punitin ninyo ang inyong mga puso. Yung kaugalian ng mga Israelita kapag sila'y nalungkot, kapag mayroong nangyari, ugali nilang gisiun nila ang ilang sinina, yung punitin nilang kanilang damit na suot. So ito pala ay practice na may spiritual
na katumbas na kahulugan na dapat maintindihan kung ito'y ipagpapatuloy na practice o ipagpatuloy na ugali na kaugalian. Lumapit kayo na magsisi ng taos-puso at mag-ayuno. So ang ayuno na hiniling dito, yung ayuno na naimungkahi ng Panginoon sa pamamagitan ni Isaiah sa Isaiah 58, kung saan magsasagawa ng hustisya sa pamumuhay. Kung kaya kapag fasting ang pinag-uusapan, ang nakatuon sa isipan ng tao kapag nag-fasting, hindi makain. Ngunit ngayon, inintindi na natin at naintindihan na natin mga kapatid na ang fasting is hindi pala tungkol sa pagkain na literal ang pinatutungkulan, kung saan ito iniutos mula pa noon or ginawa ng mga kaninunuan noon. Tumutukoy pala ito sa hindi pagsunod ng sariling gusto. At kung may pagtitipon na gagawin at mag-fasting, magsasagawa ng pag-aayuno tulad ng atonement, ay kung hindi ka man kakain sa araw na iyon, ay tumutukoy ito sa iyong hindi pagsunod sa iyong sariling gusto. Pero hindi po natin minamandato na talagang hindi ka kakain. Kung mas okay sa iyo na kakain ka ng mga pagkaing pampalit doon sa regular na kinakain pang agahan, tanghalian, hapunan, pwede mong gawin yun. At sa mga nagsasagawa kasi nito, ay talagang may pangunawa na nagsasabi na inutos ito ng Diyos. Kung magagawa ko ito, siya yung makapangyarihan sa lahat, kahabagan niya ako, at yung kinakatakutan kung hindi ako kakain dahil may sakit ako, papaniya ako. Which is ang katarungan o ang reason na ito, ginagawa ko ito noon. At ito din ang tinuro ko sa mga tao. Pero ngayon na naging bukas na po ang ating isipan sa usaping fasting, ay hindi po pagkain na literal ang tinutukoy, kundi ang pagpapaliban sa pagkaing literal ay tumutukoy sa hindi pagsunod o yung kailangan nating hindi sundin ang ating gusto, at sa pagtitipon, alalahanin, gagawin ang mga pamamaraan na magiging makakaiwas ang bawat individual doon sa nasabing gusto, yung sariling gusto, yung makalamang nais. So, yan po ang ating nakikita. Dahil kung sa pagkain lang nakatuon ang usaping fasting, ay ginawa na po ito ng mga Israelita noon. At kung istrikto ang pagpapatupad, sure tayo, istrikto sila. At kung ating titingnan ang ng pag-aayuno sa Leviticus 23, ang kakain sa araw na iyon ay aking papatayin. So, ang pagpatay na tinutukoy ng Diyos na sinabi niya sa Leviticus 23, ay ako'y naniniwala na itong pagpatay na ito ay ang pagpatay, ay ang kamatayan na tinutukoy dito na mangyayari ay ang kamatayang nasabi rin niya doon sa Genesis 3 sa pamamagitan ni Moses, na kung saan kung kakain ang tao sa bunga ng kahoy na nagbibigay kaalaman sa mabuti at masama, siya'y mamamatay. At ito rin ang parusa na kamatayan na tinutukoy na mangyayari sa taong kakain sa araw na ito. So ang kakain na tinutukoy dito yung pagkain na tinutukoy na hindi ipapakain dito ay ang pagsunod sa makalamang nais, dahil yung pagkain na salita tulad ng sinabi ni Jesus Christ sa John na ang kakain sa aking laman at iinom sa aking dugo ay tumutukoy sa pagtangkilik sa kanyang aral at pagpamumuhay sa kanyang aral,
ay siyang pinatutungkulan sa salitang kakain, at yung patay na tinutukoy na mangyayari sa tao na susuway sa instruksyong ito ay ang pagkawala ng kaligayahan kapag ang pagsunod sa sariling gusto ang ginagawa, mawawala ang kaligayahan ng tao dahil mangyayari na magkaroon ng trouble ang buhay niya dahil hindi nakadesinyo ang gawaing pagsunod sa gusto, kundi ito'y kasiraan ang dulo kapag ito ang daan at tatahakin ng individual. So sa fasting, ang fasting hindi pagkain ang tinutukoy, dahil kung mag-fasting ka na walang na may pagkain at naghahanda ka ng mga kaparaanan sa araw na iyon na nag-fasting ka, ay naghahanda ka ng mga kaparaanan para sa ikabubuti ng iyong buhay, ikabubuti ng iyong pamilya, nag-self-reflection ka para masiyasat ang iyong sarili, ang iyong pagkakamali, pero kumakain ka, kahanda ka ng pagkain mo, walang problema yon at effective yun. At versus wala kang kinakain dahil ang paniniwala mo ay ang hindi pagkain ang magiging makita ng Diyos at ang Diyos ay papabor sa iyo, mali at hindi ito epektibo. So ang epektibo ay hindi magiging mahirap sa isang tao ang pagsunod sa kautusan ng Diyos o sa kautusan ng may likha. So kung sa araw sa desisyon mo na mag-fasting ka sa isang panahon, sa ganitong haba ng araw, pwede kang kakain ng mga pagkaing pampalit sa araw-araw na iyong kinakain. At kung fasting ang pag-uusapan, yung mga may pagkaing cleansing, kasi paglilinis sa espiritual, ang fasting pagputol sa makalamang nais, yan yung pinaka-aral na ating nababasa sa kapanahonan ni Jesus Christ, which is kinukote niya yon nasa Isaiah 58, paglugtab, yung pagputol sa gusto ng laman. Yun yung pinaka ng fasting, pinaka magiging epekto kung magiging tama ang application. So kung kahit kakain ka ng pagkain at gagawin mo yung tamang gagawin sa fasting, ay mapuputol talaga ang karnal na dikta sa iyong sarili. So kahit magpasting ka ng magpasting, kung hindi mo naalaman ang espiritual na kaparaanan na nandun lang na ipako ang kaunawaan na hindi kakain at papabor ang Diyos, may milagro na mangyayari at babaguhin yung pagkatao mo, wala, hindi epektibo yun. So kung hindi man tayo kakain ng regular nating kinakain na agahan, hapunan, tanghalian, dahil cleansing ang pinag-uusapan sa espiritual na aspeto, ay may mga pagkain cleansing din na pwede ipampalit para magiging may kahihinatnan na magiging mag-clean sa ating katawan sa araw ng pagtitipon o sa araw ng nakapagdesisyon ka na ikaw ay mag-fasting. So palitan mo ng pagkain pang-cleansing sa iyong katawan ang regular na schedule ng pagkain ng hapunan, agahan at tanghalian. At kung kakayanin mo na light lang lahat ng pagkain ng kakainin mo para magiging cleansing sa iyong katawan, mas mabuti. So yan po ang aking naintindihan sa fasting, at ako'y naniniwala na ang fasting na nangyayari sa sinaunang panahon for 40 days na sila talaga ay may kinain na pagkain na panglilinis sa katawan. Yan po mga kapatid, at magandang tanghali sa lahat. Shalom.
Balik tayo sa ano ba, Brad? So, Fasting. ang nangyari talaga, yung fasting, Brad ba? Kasi bala ko Mm. pa naman yung subukan noon, Brad. Nung nag-aaral ako ng pastor ba? Subukan ko, kaya nga ni Jesus noon eh. Subukan ko Mm. nga. Sinubukan ko ng ano, Brad? Sinubukan ko ng isang araw, tapos 2 araw, 3 araw, di kaya. Parang lahat ng kasukasuan ko ba bumibigay. Gutom na gutom. Hindi kaya. Malayo pa talaga pala yung pananampalataya ko noon. Yun ba yung naisip ko ba, sus, layo pa pala yung pananampalataya ko eh. Sabi ni Jesus, yung pananampalataya kahit kaliit lang ng mustard seed. So Can ibig move sabihin mountain. yung Oo, ibig sabihin, Fred, yung pananampalataya ko parang It ano pa. lang, Murag muta parang ra kadak isang ano. Yung mustard seed, maliit yung mustard seed, Brad eh, yung buti lang mustard seed, napakaliit yun. Sabi ko, aba, kung maliit yung mustard seed, paano na yung pananampalataya ko? Hindi ko kaya yung 40 days. Dako kay Still, ng 40 days. So, yung ano ko talaga sa fasting, may ano talaga yon nire-replace na ano ba? Ah, pagkain na cleansing din pang cleansing din sa katawan. physical. Kasi Ah, nagki-cleanse ka spiritually, magki-cleanse ka rin physically. So, may hinahandang pagkain na pang cleanse sa tiyan o sa ating mga nakain ba. Mayroon naman maraming ganun na mga pagkain. So, yung ginawa noon, posibleng ganun ang ginawa na nakapag-fasting ng 40 days. Kasi kung fasting ka mag-isa sa bukid, in 40 days, nakahiga ka lang noon. Kasi sino man tutulong sa'yo para mag-breaking. Kasi si Moses nung umakyat, mag-isa lang, pagbaba, ano lang siya. So, sino man ano sa kanya ng breaking kung wala kang kasama na talagang wala kang kakainin. Kasi kahit may sabihin natin makapangyarihan ng Diyos, manghihina pa rin yung katawan. Pero pag lagyan ng pantasya, walang problema, sulbad ng lahat. Mayroon talagang kuan, ipinalit na pagkain. Kasi kung ating titingnan na ang tinutukoy espiritual na hindi ipapapamuhay yung katumbas ng hindi pagkain o hindi kumakain, mayroon ka namang kakainin o mayroon ka namang ipapamuhay na naaayon doon sa kalooban ng Diyos o sa pamamaraan ng Diyos, kaloob ng Diyos. So, yung hindi pagkain, yung pong hindi pagsunod sa gusto, pero hindi ibig sabihin na wala kang gagawin. Wala kang pampalit na pamamaraan. Hindi pagsunod sa pamamaraan na makalaman ay walang pampalit na pamamaraan na iyong susundin. Meron talaga. Ganon din sa pagkain. Kung hindi kakain sa regular na nakakain, na kinakain araw-araw, dahil mayroon namang mga instances na dahil sa kakulangan ng panahon, sa kakulangan ng pinansyal na pangailangan, ay ayaw mo mang mag-ulam ng tuyo kada araw siguro, pero may pagkataon na nangyari tuyo yung mauulam mo kasi yun yung nandoon sa panahon at nandoon sa panahon na oras ng pagkain ng agahan, gutom ka na, wala kang ganun ba? So, sa
dating ng panahon ng cleansing, spiritually, ay magpapalit din ng pagkain na pang-cleansing sa araw na iyon. So, sa fasting, disgresyon ng manlalahok aaten o magsasagawa kung fasting niya sa kanya sarili lang. Para sa akin, disgresyon mo na hindi ka kakain ng talagang pagkain or maganda ka ng pagkain na pang-cleansing. Mga herbs na pagkain na magiging pagkain mo para during fasting may kinakain ka, fasting day may kinakain ka pampalit ng pagkain. Kung karne yung kinakain mo, pampalit sa karne, palit sa kanin, ganun. Okay ba na bro? Bro, mas happy siguro no ang fasting day o mas kondisyon, mas dili luya siguro no? Amen. Maayo gyud brad. Ana siguro ang magfasting abisag 50 pa kaadlaw, okay ra. Magpatubo ng mga pagkain na mga gulay na magiging pagkain para organic yung kakainin. Magiging gamot ng katawan. Kasi yung sabi nga ng isang nutrition marang doktor ng ano ba sa Cebu na yung pagkain daw yun ang tunay na gamot, yung nabibili daw yun daw yung remedy. So kapag gusto mo raw magkaroon ng gamot o magiging karoon ng healing ang iyong sakit, disiplina daw sa pagkain at yung pagkain na kakainin yun ang gagamot doon sa iniindang karamdaman. So, yun yung ano ni Dr. Boy sa Cebu sa kung pagkain ng magiging gamot. Kay mayroon mang kakayahan ng ating katawan na magpapagaling at mangyayari na ma-activate yun kung ang ating katawan ay susubuan natin ng tamang pagkain. Pagkain gamot para sa nasisira na parte ng ating katawan. Muraginana, Brother. 39. Mao gyud brad. Sakto jud kayo. Hinay nag-usap og sa luyot, hinay nag-usap og so wala jud nang fasting ka ng zero kaon dili ko mo tuo ana. Na ako na nagawa akong mag-fasting for 4 days. Walang tubig, walang pagkain. Pero kung punan pa, dagdagan pa ng ilang araw, sabi ko patay pa parang mamatay na ako nito kasi sa gabi ano talaga kang parang hindi ka na nakakatulog ba? Parang nag-hallucinate ka na kapag ano kaya ano na ako nag-decide ako na mag-breaking na kasi hallucinate na ako ng ano mga pangyayari na parang palagi ka nang nanaginip. Sino nakapag-fasting ng ano higit 5 days dito? Wala. Kung wala talagang kinakain, walang Ipasa ng iniinom. gutom. Kinakausap na yung kaibigan niya brad na hindi nakikita. Mag-hallucinate ka Oo. kasi sa 3 days mga more than 10 times ko yata nagawa yon 3 days. Kaya sumubok ako, gusto ko sanang gawing 5 days kasi may mga kasama ako na
nagsasabi na nakapag-fasting daw sila ng 10 days pero nagtubig na. Paglagpas 3 days, nagtubig na sila hanggang 10 days. Si papa ko, nakapag-fasting daw siya ng 10 days. Doon sa, sa pastoral. Nandun din ako noon. 10 days, walang kain pero may tubig. Tubig ang, naging konsumo. Maraming tubig kasi inom ng inom ng tubig. Yun yung ginawa, parang nagwashing ng winasingan yung tiyan. Sige lang, inom ng tubig. Pero maganda din yan, bro. Nagpo-fasting talaga, yung wala ka talagang kain for 2 days, inom lang. Nakaka-release Tubig, talaga tubig ng lang. sistema yan. Pero pag wala talagang kinain, wala talagang tinitake, kahit tubig, patay siguro kay di man matiis. Parang Oo. nag-stop yung basta yung isipan mo parang gaano ng mga iba't ibang pangyayari, iba't ibang makikita kang marami kang makikita. Ako na ako 3 days. Pero Nasubukan mo rin sis, 3 masarap, days. masarap sa pakiramdam siya kasi yung bituka ko, nilalabas niya yung may itim na parang cleansing Mga na rin at the same time. totoo yun. Pagka 3 days, Nilalabas mo, wala ka tubig. nilalabas mo yung maitim na yung pupo mo. Mga stock ba, mga old stock na dyan. Oo. Kasi May nang mangyari, rin siya. pagka wala talagang kakainin, pagka breaking, mga light lang yung kakainin, prutas, doon mo ilalabas sa breaking na. Doon na ilalabas yung parang toxic sa loob. At Oo. maganda yung pakiramdam. Pero kung 40 days siguro, diwan ko lang, Hindi parang ko kaya yun. may na yun, may pampalit na talaga yun na pagkain na ginawa para ma-heal yung yung mga naging depekto dyan sa organs, ma-heal sa pamagitan ng ipapasok na pagkain. So sa 3 days, kung may facility na tayo dito sa Davao, mag-ano talaga ako mag-encourage talaga ako ng 3 days fasting. No water, no food. Tapos kung sa after niyan, mag-continue na ng alternative na pagkain sa agahan, sa hapunan, at sa tanghalian. Pero pinaka ko na fasting is 3 days na walang pagkain, walang tubig. Kasi Hindi ko nasubukan ko man yun, kaya pero kung walang lalagpas tubig. wala na. Kasi 4 days sinubukan ko, parang nilalagnat na ako. Kumukumbulsyon ako eh. Sabi ko, pang mali to. Kaya uminom ako ng tubig at nag-decide ako na mag-breaking. Sa 4 days lang yung nasubukan kong no food, no water talaga. Pero sa 3 days, healthy siya. Ang experience ko, healthy siya. Matapos yung 3 days, healthy. Na-feel mo talaga na malakas yung mo, senses, at Stamina. gaan yung pakiramdam mo, gaan sa katawan. Talagang maganda siya. Kaya, okay yung 3 days na walang kainin, walang iinumin. Pero hindi yun mandatory kung sino lang yung gano'n na gusto, ipapaunawa natin ang gagawin, lagyan natin ng mga gagawin para sa 3 araw may gagawin ang nag-fasting, ang magiging program para pagkatapos ma-experience mo kakaiba.
Kasi nag-fasting kami noon sa Born Again. Even nung Judaism ako, nakapag-fasting din ako one time. Walang program eh. Ikaw lang yung magbubukas ng Biblia, basa, tapos maganda pa sa unang araw, pangalawa sa gabi, wala na. Parang simula na yung lagnat ba? Hindi ka na mapalagay. Natutulog ka ng 2 oras, parang 2 oras lang pala ang tinulog mo. Parang ang haba na ng pagkatulog mo. Kasi gusto mong itulog para matapos na yung 3 days. Tapos hindi ka nakakatulog. Ang pag-encourage dati, Brad, sa born again na the spirit is willing but the flesh is weak. So anong gagawin nyo ngayon? Patibayin ang flesh daw, Brad. Kasi willing yung spirit. Fasting yun. Di ba, Brad? Oh, pero okay na fasting, mas ano siya pag nagkaroon tayo ng ano na tayo ng facility dito na ano tayo ng mga fasting room. Ah, one day depende sa gusto. May programa tayo one day pero Paano lagi, pinakamahaba Brad? na fasting 3 days. Kailangan yan talaga, Brad, sa bawat isa kasi lalong-lalo na sa mga kinakain natin ngayon, puno-puno na ng halos medisina. Marami ng toxic sa katawan, kailangan niyang i-discharge. So, Para kahit yung papaano ba fasting talaga, tatagal din tayo. tatagal din tayo. Ayun, yun. So, May gagawin para tayong ano ba, parang hindi ab- abot pa tag pamaraan. 100, Brad. Brad, 100 pa. Oo, sabi nga ni Sis Julie, yung matanda si 20. Yung doon pa magsisimula daw yung matanda na titulo sa 20. Pagka 60 ka pa, bata ka pa sis. 80? Pag 50, bata. Oo. 80 pa tanda. Oo, ganun. 80, 70, 100. Yun na yung matanda. Kaya si Scott, bata ka pa. Matanda. Ilang 40 ka lang. Bata, oy. Na, yun. Bata, uy. Sus, bata, uy. Balata, uy. Tinood bitaw na si Scott pag nag-fasting. Nakapag-fasting ka na ba si Scott, Kat? Dati pag born again, pag baptist ko, Ilang araw yun sis, Kat? dati isang araw lang Ano yan, sis? bro, oy. Sus, talaga daw yun. Isang araw lang. Prayer fasting Ah, ba? 2 meals. Kasi pagkagabi, Ah, nag-break na. wala yun. Wala. Tama. Agahan, paniud to. Dinner, Mas ano pa yung ano natin, atonement. Kasi yung atonement natin, 3 meals man yun talaga. Wala, kat. sa Kasi ilang buwan, ilang nyumo na lang, ano na rin eh, fasting, atonement na. Kasi ang susunod na activity, trumpet. Tapos, pagdating ng trumpet, 10 days, fasting na. Tapos, ano na din, tabernacles. So, tamang-tama din na naging topic natin ito para sa mga magtrabaho dyan, lalong-lalo na sa mga kapatid natin na may trabaho at mag-perform ng fasting, makilahok dito sa atonement, pwede silang sumabay sa atin kahit nagtrabaho sila. Ah, kaya naman na magtrabaho basta mag ano ba ano ng mga ilang minutes sa break time ng self-reflection at sa gabi doon na siya mag pag-uwi niya, pag out niya doon na siya mag full ano at para hindi
drain, may ipapalit na pagkain. Hindi na mag-ano ng pagkain ba, hindi na magluto ng pagkain, ihanda na yung pagkain para sa araw na yun. At pangpalit na, kambyo. Mag-fasting maghanda na lang ng ano, ng lipi, litos, steam na ampalaya, okay kayo. Pero ako ano pa rin ako sa aking kaya ko naman mag-fasting walang kain talaga. Kasi 1 day lang, ano lang naman yon, 3 meals tapos kaya pa naman. At hindi naman ako na ano ng yung 3 meals, hindi naman naghahalusinit ako noon. Tama lang. Kini nga mga kini nga itong gibuhat ba? Kini natin mga diskusyon na hindi mga pang-study para na kung usa na siya sa lingon nga fasting man. Kay Mani ang wala man tayo weekly fasting. Oo. Kana siya ang kuan kay hindi nga magtapok man mo, kinahanglan mo magtapok. So, meaning, dito sa usa ka lugar, o sambahan ba dito, mo ito ilang ginabuhat na ito, nga na mga group discussion ba, na kung sa'yo mga inoon, para sa kanigitan sa kaning pagkinabuhi, yan na ba? Kini ato kay layo man ta, so iniusap ko ni sa pamamaagi kay nagkaranahan naman karon kay modern naman ta. Naman tay mod kini mapasayon ang atong komunikasyon. So dire sa mga gihimo nato para nako kini usap ko siya sa kuan. Possible usagid kay ang discussion dire or ang activity na ginawa natin dito is i-avoid yung pagsunod sa makalamang nais o yung makasarili na nais. So, ma-consider talaga na fasting ito. Isa sa fasting na gawain ang pagtitipong ito. Nasa ano to nasa aklat ng Mateo na kung musanay na ang kadautan, mubugnaw ang gugma sa kadaghanan niya. Sa ana nga adlaw, sabi pa, ayaw kalimot wag mong kaligtaan ng manalangin at mag-ayuno. So ang pag-aayuno at pananalangin, huwag na yun, is ang pinaka-sentro ng pagtitipong ito is para marinig yung ating pananalangin, kasi yung ating panalangin, ang pinaka-ano nun is action. So, para makapag-perform tayo ng good action, kailangan natin mag-aral ng sa ating sarili kung paano tayo makapag-produce ng good na action, magandang action, para marinig yung ating panalangin, para makarating, kumbaga, yung action natin is magiging blessing ang outcome sa atin. So, sang-ayon ako sa ano mo, Pedro, na isa ito sa fasting na gawain, ang pagtitipon, ang pag-aaral. Kaya may mga grupo sa pagkakaalam ko noon, during Sabbath day is hindi sila kumakain. Mayroong iba kasi may hindi kumakain sa araw ng pamamahinga.
Pero na misinterpret nila yon na yung pagkain ay yung sa araw ng pamamahinga, hindi pagsunod sa sariling gusto. Yun yung sinabi sa Isaiah 14 na kung sa adlaw ipapahulay, kung ikalipay na ninyo ang pagsunod sa akong adlaw ipapahulay, kung di na kamo magtuman sa inyong gusto, so ang adlaw ipapahulay, diskusyon para dili sundo na natong gusto. Or adlaw aron tun-an aron dili nato masunod ang atong gusto. Araw upang pag-aralan upang hindi natin sundin ang ating makasariling gusto. Okay, sa na may literal gyud nga kuan, na may literal nga fasting, ug na ko'y nang dili pagkaon gyud ug kanang tanunon. Na may mga kung sa mga studies diha, na may kuan dinang 16 hours dili ka mukaon. Mabuting ina, mabuting anak, mabuting asawa, mabuting kapitbahay. Kundi talagang na-perform mo ang iyong pagkatao na mas effective at mangyayari yung sinabi sa mga ngaral na the whole duty is to obey His commandments. So yung pagmamahal sa sarili, nagiging pagsunod sa kautusan ng Diyos. Yung pagmamahal mo sa sarili, nagbunga ng mas effective na performance sa pagiging ina, mas effective na performance sa pagiging asawa, mas effective na performance bilang anak, mas effective na performance bilang kapitbahay. Yes. So yun sis, yun ang pagtandaan. So, salamat, Brother Will. Tayo, hindi naman lahat ng ano natin, ganun kadali, no? Kasi inaano natin yan. Hindi siya ganun kadali. Hindi siya ganun kadali. Kasi pinaproseso yan. Una, may paglalabanan tayo sa sarili natin. Pero, yan yung nalalaman natin. Yan yung nakikita natin na kailangan gawin. So, kapag nagawa natin na maging effective, nagawa natin ang fasting. Nagawa natin ang fasting sa lahat ng makasarili na nais. Dahil nagawa natin maglingkod sa sarili. Kasi yung bow down during Sabbath day o during prayer, kung nag-bow down tayo, yan po yung paglilingkod sa sarili. Sign, action ng mga kaninunuan na nakikita habang nananalangin na nag-bow down, ibig sabihin, handa ka na maglingkod sa sarili. At ang sarili mo, hindi yan ikaw na nag-iisa, kundi yung origin na pinagmulan mo ay nandyan sa iyo. Kasi ang nangusap sa iyo, ganyan yung kapangyarihan ng Espiritu. Ang sarili mo, kaya tinatawag si Jesus Christ personal Savior. Yan ay ang karunungan na nasa sa bawat isa sa atin. Maglilingkod. Kaya sinabi na po sa Pablo, be the slave of ng kabutihan, magiging lingkod ng kabutihan, slave of righteousness. Servant of righteousness. Kiss-to-kiss basis na ang pagiging servant of righteousness. Kiss-to-kiss basis, based on your motive, based on your intention. Kaya di mo pwedeng husgahan. Ako sa aking estado ngayon, kung ano yung performance mo bilang isang asawa na may taglay ka ngayon na ganitong kaunawaan, hindi ko pwedeng sabihin na mali yung ginagawa mo. Hangtod, until na hindi ko nalalaman ang intention mo. Pero dahil may ganito tayong kaunawaan, may good intention ka palagi, kaya hindi ka huhusgahan. Hindi ka mahuhusgahan. Dahil alam mo
ang intensyon, magkaiba man tayo ng pamamaraan, magkasalungat ang ating pamamaraan, pero dahil may iisa tayong kaunawaan, naniniwala ako na may iisa tayong intensyon. Nagkaroon lang tayo, magkakaiba lang ang ating kaparaanan, pero magkaparehas ang ating intensyon. Kasi mayroong nanay na hindi na mamalo ng kanyang anak. Hindi siya nagbunal ba? Hindi siya nagbuhat ng kamay pag nagkasala yung anak. Salita lang. Effective. Mayroon namang nanay na kapag nagkamali ng konti, pinapalo yung anak. Pero pag nagkamali ng malaki, kinakausap yung anak. Mayroon namang ganon. So, talagang magkaiba, magkabaliktad yung kaparaanan, pero parehas yung intensyon. Yes po. Yeah, tama. Nya kay murag unsa naman rong rasa? Kanang rasa bi. Alauna. So wala man siguro mga katanungan, malinaw siguro mga kapatid yung ating at isa ang ating pagkakaintindi at ang sang-ayon ang lahat na yun yung fasting noon na yung hindi pagkain na ipini-perform sa mga kaninuan is tumutukoy sa regular na kinakain. Pero hindi tayo naniniwala na wala talagang kinakain. Mayroon na panglinis din sa physical na katawan. Basta ang ating nakikita, hindi tumutukoy ang fasting na activity sa Biblia ay pag-alis sa literal na pagkain, kundi yung spiritual na pagkain. At pinapalitan yung regular na kain na kinakain ng pangpalinis din ng pagkain sa katawan. So, manalangin tayo para sa tatapos, mga kapatid. Dalaygon ka, Amahan, sa walay katapusan, magbuhat sa langit ug sa yuta, Elohim ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Salamat, Ama, sa patuloy mong patnubay sa amin, sa iyong banal na Espiritu na nangangaral sa amin, na nangungusap sa amin. Salamat po, Ama, at lahat ng mga kapatid na nandito ay magkaroon ng bawat isa ng malinaw na bersyon ng pagkakaintindi at maging maipaintindi rin sa kanilang mga mahal sa buhay ayon sa kapasidad na meron sila at yung bersyon na nakikita ngayon sa kanilang kaunawaan ay hiniling namin, Ama, na magiging effective at magiging mabisa ito sa pamamagitan ng pagsasabi at sa paraang maintindihan ng kapwa at magiging magbubunga ng kaginhawaan at kasaganahan at mangyari, Ama, na ang iyong tura ay ekspresyon ng iyong pagmamahal sa sangkatauhan. Sa paraang ito, tunay nga na pagmamahal ang aming mararanasan habang aming sinusunod ang iyong tura. Lahat ng papuri, pagsamba, tanging sa iyo lamang, sa dakilang pangalan mo na itinuro mo mula sa umpisa sa pamagitan ng mga propeta hanggang ngayon, nangusap ka sa pamagitan ng iyong buntung anak, ang aming tagapagligtas, ang banal na Espiritu, ang Mesaya. Amen. 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 Amen.